Sinisimula natin ngayon ang mga simbang gabi Misa de Gallo. Iniaalay natin sa mahal na Berheng Maria ang nalalabing siyam na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating Mesiyas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sabsaban ni Jesus. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, Ikaw ang liwanag ng sandaigdigan. Halina, manunubos, halina. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ngayon ay nasa unang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Sisindihan natin ngayon ang makandila ng Adbyento. Sa pagsisindi ng makandilang ito, tayo ay inaanyayahang ihanda ang ating mga sarili maging tapat sa pagsisisi at pababalik loob upang ang karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Magdingning nawa ang aming mga puso sa liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Ang mga pamilya na magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay ang pamilya nila Mr. and Mrs. Beverly Amimita, Mrs. Fe Argelies Samson, at Mr. and Mrs. Ellen Tumista.
Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hindi hiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pag-ibig mo sa sangkatauhan, minarapat mo na magkatawang-tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay nagatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo ang makandilang ito nag-adbyento, pati na rin ang pamilyang nagsindi nito. Pagpalain at ipagkaloob mo sa pamilyang ito ang mabiyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang buhay. Tulungan at gabayan mo sila sa kanilang mapagsusumikap. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama, nagbabantay at nag-iingat sa kanila sa gabi at araw. Higit sa lahat, nagpapadama ng iyong pagmamagandang loob at pagmamahal. Mapagmahal naming Diyos, inialay namin sa iyo ang mga pamilya na nagsindi na makandila ng korona ng Adbyento upang ang kanilang buhay ay iyong pagpalain at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkakamali, mga pagkakasala at pagkukulang. Pagsisihan natin ang mga ito at tumingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas na
hanglo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa pamagitan ni Isaías, ipinakikita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat. Sa kanyang kalooban, sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pag-ibig, mabatid ng lahat. Ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway galang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po tayo. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi na kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon
at kayo'y sandaling nasyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na tayo ay Kanyang ginising sa umagang ito, binigyan ng kalakasan, upang tayo ay makaparito sa tahanan ni Maria, upang ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Patuloy siyang nagmamagandang loob sa bawat isa sa atin. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Kahit papano nakakaraos tayo sa gitna ng maraming kahirapan at mga pagsubok sa buhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, sinisimulan natin ang siyam na madaling araw na ating pagnunovena, bahagi ng ating paghahanda sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Tayo ay nagsasakripisyo, tayo ay nag-aalay ng ating panahon, nag-aalay ng ating mga sarili upang ihanda ang ating mga puso at ang ating buhay para sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating mga ebanghelyo, sa loob ng siyam na madaling araw ang siyang gagabay sa ating mga pagninilay upang turuan tayo kung ano ang mga dapat nating gawin bilang bahagi ng ating paghahanda sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At ang ating tema sa umagang ito ay walang iba kundi ang maging totoo at magpakatotoo. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang sinabi ni Jesus, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi ko kailangan ang patutuo ng tao, dahil ang tunay na patutuo tungkol sa akin na higit na patutuo ni Juan ay ang mga ipinagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. Mga minamahal na kapatid, pinaghahandaan natin ang Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ang pagpaparito ng anak ng Diyos ang siyang nagpatutuo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpaparito ni Jesus sa sanlibutan ang siyang magpapatunay ng pagmamahal ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, paulit-ulit natin itong naririnig nitong panahon ng Adbyento. For God so loved the world that He sent His only begotten Son.
Kaya nga minahal ng Diyos ang sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Why Jesus came here on earth? Because of the love of the Father. Bakit nagkakaroon tayo ng Pasko ng pagsilang? Dahil nais ipahayag ng Diyos na tunay at totoo ang kaniyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, isa sa mga diwa ng Pasko ay ang pagmamahal. Dahil ang pinakadahilan ng pagpaparito ng anak ng Diyos ay dahil sa pag-ibig sa atin. At ang pag-ibig na iyan ang siyang magdulot sa atin ng ganap na kaligtasan. At upang patunayan ni Jesus ang kaniyang pagmamahal sa atin, ay kanyang isinagawa ang ipinapagawa ng Ama. At ano ang ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa sanlibutan? Pinakain niya ang mga nagugutom. Pinainom niya ang mga nauuhaw. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag. Pinalakad niya ang mga pilay. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalaya niya ang mga nabilanggo at walang kalayaan. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa mga mahihirap. Tinulungan niya ang nangangailangan ng kaniyang tulong. At pinalayas niya ang masasamang espiritu at binigyan ng bagong buhay ang nangamatay. Ito ang mga ginawa ni Jesus na nagpatutuo na siya'y isinugo ng Ama, bunsod ng pag-ibig at nagpagmamahal. At higit sa lahat, ang pag-ibig na ito ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus upang maging ganap ang kaligtasan. Kapag nakita po ninyo ito, ano yung unang pumapasok sa inyong mga isipan? Kapag nakita ninyong itong si Jesus na nakadipa sa krus, itong Jesus na nakabayubay sa krus, kapag nakita po natin iyan, ano yung pumapasok sa ating mga isipan? Ano yung nararamdaman ng ating mga puso? Napapansin nyo ba na itong krus na ito ay palaging makikita natin sa harapan ng altar? Hindi siya inilagay sa gilid. Hindi siya inilalagay sa likuran. Kundi inilalagay siya dito sa dambana, sa altar ng Panginoon. At sa unang pagpasok natin sa simbahan, ano ang kaagad-agad una nating nakikita? Ang krus na iyan. At kapag nakita natin ang krus na iyan, hindi lamang natin maalaala ang mga paghihirap at mga pagpapakasakit ng Panginoon. Kundi ang krus na iyan ang siyang nagpatotoo at nagpapatunay sa bawat isa sa atin na mahal tayo ng Diyos. Lubos-lubos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Dahil inialay niya ang kanyang buong buhay. Nagpakamatay siya para sa atin. Ibinuhos niya ang kanyang duho. Nagpakasakit siya sa atin dahil sa kaniyang pag-ibig at pagmamahal. At ang krus na ito ay nagpatutuo ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos upang maging ganap ang kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, sana matularan natin ang ating Panginoong Hesus na ang ating buhay ay patutuo din ng pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. At paano tayo maging patutuo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa sa bawat kabutihan na ating ginagawa.
lalong-lalo na sa mga kapatid nating higit na nangailangan ng tulong at tawa. At ang unang nagpatutuo ng pag-ibig na ito ng ating Diyos ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Noong ibinalita sa kanya ng Anghel Gabriel na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas, dali-dali siyang pumunta sa kanyang pinsan na sa Elizabeth na nagdadalang tao ng kanyang panganay na anak. Si Elizabeth ay isang matanda na at baog. Subalit sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagdalang tao ng panganay niyang anak. You imagine an 80-year-old na nagdadalang tao. Noong marinig ito ni Maria na ang matanda niyang pinsan ay nahihirapan sa kanyang pagdadalang tao, dali-dali siyang pumunta sa bahay nila Elizabeth at Zacarias. Ilang buwan siyang tumira doon? 3 buwan. At ano ang kanyang ginawa doon? Dinamayan niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Ngunit sa unang pagkakita ni Elizabeth sa kanya, pagdating ni Maria sa bahay nila Elizabeth, ano ang sabi ni Maria sa kanya? Bakit kaya dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon? At anong nangyari kay Elizabeth? Napuno siya ng galak, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumulukso sa tuwa. Just imagine a simple visit give joy to the heart of Elizabeth and her child on her womb. Di ba, kapag dinalaw din natin ang mamay sakit nating kapatid, nakapagbigay at nakapagdulot tayo ng tuwa at kagalakan sa kanyang puso. Sa bawat kabutihan na ating ginagawa ng may pagmamahal sa ating kapwa, ay naipadaman natin ang pag-ibig at pagmahal ng Diyos. Naging patutuo tayo sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Naalaala ba ninyo ang buhay ng isa sa ating mga patron sa ating kapilya dito sa Cluster Faith, si Santa Teresa ng Calcutta? Sa bawat yakap niya sa mga batang mahihirap, sa bawat subo niya sa mga batang nagugutom, sa bawat paglilingkod niya sa mga may sakit na mga matatanda, nadarama ng mga taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabutihang ginawa ni Santa Teresa ng Calcutta, napapatunayan niya, napatutuhanan niya, na punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig ang Panginoon. Di ba? Kahit sa ating mga simple at ordinaryong paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, naririnig natin kuminsan na sinasabihan tayo, talagang hulog ka ng langit. Ipinadala ka ng Diyos upang ako ay tulungan. Sa simpleng kabutihan na ating nagawa, napatutuhanan natin na ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig. Sa bawat tapik natin sa balikat ng ating kaibigan na may matinding pinagdadaanan sa buhay, napapalakas natin ang kanyang loob. Sa bawat tapik natin, para bagang sinasabi natin, hindi ka nag-iisa. Mayroong Diyos kang kasama sa matinding pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Sa bawat pagbigay natin ng puting envelope sa mga basurero na kumakatok sa ating tahanan, at noong tinatanggap nila ang puting envelope, ang laki ng ngiti sa kanilang mga mukha, napapatunayan natin sa simpleng bagay ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Kahapon ay sumakay po ako ng taxi dahil mayroon po akong pinuntahan. Habang nasa loob ako ng taxi, nagkikwento sa akin ang taxi driver tungkol sa kahirapan sa buhay.
Sabi niya, Father, sabi niya, Sir, ang hirap ng buhay sa ngayon. Sabi ko, kamusta naman ang iyong kita? Kung minsan, sabi niya, hindi sapat sa pangailangan ng ating mga anak, lalo-lalo ng aking mga apo. Mayroon kasi akong mga apo, 3 sila, na iniwanan ng kanilang mga magulang sa akin. Sabi ko, sino ang nagbabantay sa iyong 3 apo? Yung panganay kong apo na nag-iedad ng 10-year-old. Maya-maya sabi niya sa akin, Sir, mayroon po kayong JCAS. Kasi yung 1-year-old kong apo ay hindi pa nakainom ng gatas. At pag-alis ko ay walang gatas para titimplahin ng kanyang kapatid para makainom siya ng gatas. Sabi ko, magkano po ba ang ipapadala sa JCAS at ano ang JCAS number? Ibinigay po sa akin ang JCAS number at sabi niya, Sir, padalhan mo muna ng 150. I-minus mo na lang mamaya pagbaba mo kung magkano yung total na babayaran mo bilang iyong pamasahe. Nagpadala ako ng 150 hanggang nakarating ako sa aking paroroonan. Para bagang kinukurot ang aking puso, awang-awa ako sa taxi driver. Parang napapaluha ako sa kanyang kaligayan at sitwasyon na kahit may edad na itong taxi driver ay nagsusumikap para sa kanyang mga apo na hirap sa buhay. Inabutan ko po siya ng 1,000. At sabi ko, sa iyo na lang po ang lahat, 250 ang babayaran ko sa taxi. Sabi ko, sa iyo na lang po para pambili ng gatas ng iyong apo. Huminto ang kanyang taxi, binuksan niya yung pintuan na kung saan ako ay lalabas at bigla niya akong niyakap at siya'y umiyak. Sabi niya, yung 750 ay hindi ko makita sa loob ng ilang oras. Maraming salamat dahil na-save mo ang gatas ng aking apo sa loob ng ilang araw. Hulog ka ng langit sa aking apo nitong panahon ng Pasko. Sana maraming tao katulad mo ang magpapadama na ganitong pag-ibig at pagmamahal. Niyakap niya ako ng mahigpit at sabi niya sa akin, Sir, maraming salamat ha. Tumalikod ako at hindi ko napagilan ang pagtulo ng aking luha. Sa simpleng 750 na ibinigay sa taxi driver, ay naipadama ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. Sana wag nating sayangin ang mga pagkakataon, lalong-lalo na nitong panahon, habang iniintay natin ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ang paggawa ng pagmamagandang loob sa ating kapwa. Dahil sa bawat simple at ordinaryong paggawa natin ng kabutihan, ay naging patutuo at napatunayan natin na ang Diyos ay punong-puno ng awa at pagmamahal. Lalo-lalo na sa mga mahirap at nangangailangan nating kapwa. Ikaw at ako, kasama natin ang mahal na Birhen Maria, lalo tigit ang ating Panginoong Hesus, ay nagpapatunay at maging patutuo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sana tayong lahat ay maging patunay at patutuo ng dakilang awa at pag-ibig ng Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, huwiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatutuo sa kaniyang pagmamahal na nagdulot ng kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sinapapaliyon, mga obispo,
pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, habang kami ay patuloy na naghahanda sa iyong pagdating, naway gawin mo kaming instrumento upang patutuhanan namin ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng paggawa namin ng kabutihan sa aming kapwa. Tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
sapat pagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo dambana. Katulad na halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta at ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na Berheng, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaista na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga minamahal na kapatid, lubos na lubos ang pagmamahal sa atin ng Ama. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas. Kaya lumapit tayo sa Kanya, tawagin natin siya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo.
Sitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob upang kaming magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kaniyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. At pasalamatan din po natin ang ating mga family sponsors, sina Mr. and Mrs. Beverly Amimita and family, Mrs. Faye Arguelles Samson, Mr. and Mrs. Ellen Tomista and family, Miss Jodelita Canoy, Mr. and Mrs. Bing Olaires and family, at Mr. and Mrs. Francia Benaagua and family. At pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Mga paalala po sa December Nagsisimula na po ang ating mga simbang gabi. Narito po ang schedule. 6:30 p.m. po sa Silver Street Compound para sa Cluster Hope. 8:30 sa Woodcraft Chapel sa Cluster Love. 8:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Ganon din ang ang Ministry of Altar Servers ay nag-aanyaya sa mga batang lalaki na may edad 10 taong gulang pataas, binyagang Katoliko at nakatanggap na ng unang pakikinabang o First Communion, na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon
Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po sa mga miyembro ng altar server o sa inyong mga chapel leaders. Available na din po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station 2026 calendar. Wala po itong bayad, donasyon lamang po para makalikom ng pondo para sa pagpapagawa ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Humingi lamang po sa mga chapel officers at ibalik ang sobre kalakip ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po. So ang ating Misa de Gallo po ay sa ganap na alas 4 ng madaling araw dito po sa tahanan ni Maria, no? Hanggang sa December 23, no? So mula ngayong araw hanggang December 23, alas 4 ng madaling araw, ang ating banal na misa, bahagi ng ating paghanda para sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At sa December 24 ng gabi, ang ating banal na misa ay sa ganap na alas 10 ng gabi sa pagsalubong natin ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Ha? So, yun po yung ating mga schedule. Lahat po ba ay meron ng kalendar ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station? Pakitaas yung kamay yung wala pang kalendar. Yung wala pong kalendar ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, yung hindi pa nabigyan, yung wala pang copy, libre po ito. No? Sino po ang wala pa? Meron pa pong mga pamilya na wala pa po. Sa likod, marami pa po ang wala. So, bukas po na madaling araw ay magdala po kami, no? Tapos, bibigyan po yung wala, no? Para sa ating kalendaryo sa tahanan ni Maria, no? At isa sa ating mga pangarap ay magiging Pasay Parish po ang ating mission station. At isa sa requirement para maging parokya po tayo ay makapagpatayo po tayo ng kumbento dito sa tahanan ni Maria at ang opisina, no? Kaya nagkaroon na tayo ng plano na lagyan po natin ng second floor at third floor ang lugar na ito para sa kumbento o bahay ng pari at opisina, no? At para maipatayo po natin ang kumbento at opisina, kinakailangan po natin ang 7 million pesos, no? Kaya sa panahong ito, kami ay kumakatok sa inyong mapagbigay na puso na sana kami ay inyong tulungan, tayo ay magtulungan at magsuportahan sa pamagitan ng pagiging sponsors sa ating banal na misa at pagiging sponsor ng pagsisindi ng kandila ng Korona ng Adbyento. At sana ay suportahan natin ang proyektong ito para next year ay pagsumikapan natin na tayo ay magiging Pasay Parish. Para pag meron na tayong pangangailangan, hindi na tayo kailangan tumakbo pa ng Santa Quiteria o kung saan-saan, kundi yung ating mission station ang siyang tutugon na sa ating mga pangailangan. At yan ay maganap kapag nakapagpatayo tayo ng kumbento o bahay ng pari at ng ating opisina dito sa tahanan ni Maria. So muli, maraming salamat sa iyong pagpatuloy na pagtulong at pagsuporta sa ating magawain at mga proyekto na isinasagawa dito sa Mission Station. Kita-kits po tayo bukas para sa ikalawang araw ng ating Misa de Gallo. Sana makumpleto po natin ang nobenang ito upang maging meaningful ang ating paghahanda sa Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming makailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang makaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at ang walang maliw na katapatan sa iyo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pagkikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Patutuhanan natin, patutunayan natin ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.